Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy and you are listening to Rewind, a throwback podcast. Hello everyone! Welcome again dito sa ating podcast, ang Rewind, a throwback podcast with me, Jimpy. And of course, we are so happy na napaunlakan niya tayo. Dahil, alam mo, matagal ko na nga pinaplano to, kaya lang nahiya ako mag-ask sa kanya. Hindi ko naman alam kung bakit sa kanya pa ako nahiya, no? Pero, salamat naman at napaunlakan niya tayo ngayon. Isa sa mga talaga, masasabi kong rin siya, Rewind star. Dahil nga, sa mga shows na kinabilangan niya talaga, very iconic. And at the same time, isa to sa mga masasabi ko talaga na pinaka-close friends ko in the industry na happy ako na naging magkaibigan kami. So, nandito siya ngayon sa atin para magkwento ng kanyang rewind story. We have, of course, Bea Binene. Hello, Bea! Hello! Grabe naman, ang sweet-sweet naman ng voice. Syempre kailangan. Pero mamaya mawawala na yan pag chika na tayo. My gosh! Hello, James! At hello sa mga listeners. Ayan. Oh, I'm so happy to have you, Bea. Dahil... It's a pleasure and thank you for having me. Grabe yung napaunlakan, syempre. Ikaw pa ba? Mabuti nga. Thank you for guesting me. Ganon. Diyos ko, nakakahiya. Ito naman ay lang, humble passion project. So, and congratulations on Rewind, di ba? Yes, thank you so much. Ako, alam mo, akala ko yung wine, di ba naka-caps lock yung wine? Akala ko like nag-wine tayo, ganyan. Nag-wine talaga tayo? Nag-wine talaga tayo. Okay. O ayan, nadulos tuloy. Charot. Nag-wine tayo dapat habang pinakikinggan ito. Habang nagre-record din. Kaya lang, maging totoo naman po tayo, no? Siyempre. Mahirap naman may lumalagok-lagok habang nagsasalita, di ba? So, totoo. Saka syempre, hello, maaga pa ako bukas. Paano naman ako? Ako din, maaga din ako. Baka mamaya... bakit ako na-late sa trabaho ko bukas? Kasi nag-wine kami ni JMP. Pero habang papakinggan natin to, of course, I'm sure that meron na kayo niyan na inyong mga wine glass. Oo, di ba? Yes. Cheers. Dahil, yun na, alam nyo naman, ang mga kwentong lumalabas kapag ka tayo ay nag-wine. Sorry. Diba? Hindi, mga naman, baliktadaw stories. Kaya nga nandito si Bea ngayon kasi... And it's so nice. Ang ganda ng concept, promise. Nakakatuwa. Uy, salamat naman. Grabe, in fairness, matagal kong inisip yan kung paano mapupull off na throwback ito. And then, naisip ko naman yun. So, thank you for sharing this wine night with me, Bea. And I'm happy that you're part of this project. You've become a part of this project. Parang patapos na tayo, no? It's a pleasure. Parang nagpapaalaman na. Pero hindi, simula pa lang ito. At syempre, bilang yun nga, kasi parang sa lahat ng nag-guest ko, no, ikaw pa lang yata yung talagang ibang level yung pagka-certified rewind star. Dahil dalawang iconic shows yung kinabilangan mo. Like, grabe no. Thank you so much. Usually kasi, either a youth or, hello, favorite ko lahat na episodes na ni-record ko with all my other guests. Pero, yun kasi usually isang youth-oriented show or reality show. Ikaw, may reality show ka na, may youth-oriented show ka pa. So, saan ka pa, di ba? Blessed lang tayo. Tsaka sa tinagal-tagal ko sa industriya. Marami nang nagawa. At blessed lang, napabilang talaga dun sa mga shows na yun. Actually, classification lang yan under rewind na yan yung mga tinitingnan ko na aside from, of course, the usual teleserye ay iconic din. Siyempre, pag reality show, graduate ka. Pag youth-oriented show, graduate. Pero ikaw, ang dami mo pa ang ganap dahil, di ba, may mga Lovely Day ka pa na talaga namang iconic in its own right. So, yes. In fairness. Yan, tsaka yung Lovely Day na yun, tagal kong, rewind na rin siya, pero sobrang tagal kong ginawa yun. And dami kong natutunan, dami kong napuntahan dun sa show na yun. Yes, 'di ba? Grabe. Ano yung pinanonood ko yung umaga? O 'di ba nakakatawa? Every Saturday. After ng mga Archangel, Lovely Day na yung mga ganun. Ay, hindi, Maynila pa, may Maynila. After mo ang Maynila. Kaya ako napapanood lang yung Lovely Day kasi Maynila yung inaabangan namin. Oo, every Saturday morning. Tapos hanggang sa, in fairness dito sa Lovely Day na to, astig ang ganda. Saka ang tagal, diba? Ang tagal umere. So, correct. Yun nga lang, ako dun. nauna pa rin kayo sa Maynila.
Diba? Yung Maynila, wala nakatalo talaga eh. But anyway, hindi ka naman magiging part ng Lovely Day and all the other shows that you've been a part of or you did after kung hindi ka napasama dito sa isang very iconic show na ito. At kayo lang ang, kumbaga, with this reality show, kayo lang yung batch na kids, diba? Yes. Hindi na sila umulit. Hindi na sila umulit. Na-stress sila sa kids. Ito ang Dream, Believe, Survive Starstruck Kids. Yeah. Grabe no, Bea. Oo nga no, you're the one and only Starstruck Kids batch. After Starstruck 1, and then Starstruck Kids, and then saka nag-2 and so on. Oo, diba? Pero ito na, aalamin natin ano ba ang Starstruck story ni Bea Binene. So, Bea, maaalala mo ba bakit ka nga ba nag-join ng Starstruck noon? Like, I mean, were you aware or were you watching Jeneline and Yasmin's batch? Kaya ka na-aspire or nakita mo sa TV na may ganun? Paano ka napasali sa Starstruck at your very young age? My Starstruck Kids story, syempre nung time kasi na yun, sobrang hot ng Starstruck 1. Diba? Kumbaga, well, successful naman lahat ng Starstruck. Pero yung 1, iba yung impact. Kasi, syempre, it's something new eh. Bago kasi, unang-unang Starstruck, kanyan. Okay. And then, I remember na I was watching TV and then, nakita ko na parang may kids nga na audition. Tapos, I remember running down the stairs and then sabi ko, Ma, gusto kong sumali sa Starstruck Kids. And then, nalaman ng mga teachers ko. Tapos, they encouraged me talaga because since then, I was very active na with like school stuff. Yung mga student council, like yung mga UN Day, di ba yung may mga ganun sa school? So, active na ako sa school, sa mga ganun, mga nagpo-perform sa school, ganyan. Tapos, noon pa, like, pinag mga singing lessons ako ni mama, ganyan. So, very participative na with those kind of activities. And then, ayun, nag-audition ako. Tapos, from like, thousands, tapos to like 800 to 600, 300, 150. And then yung final, shocks, I can't remember. Parang 80 yata. Hindi ko sure kung nag-80 pa. Basta dulo, final 40. Ayun. Pero doon ako nag-audition sa GMA. Kasi ang dami niyan. Parang merong Baguio, merong Visayas pa yata na auditions. But ako, nag-audition ako doon sa GMA. Ang laki na nung auditions nyo. Kasi syempre nung unang batch nila, di ba, hinihila pa nga yung mga ano. So kayo, talagang legit na kayo ay pumunta doon. Yes. As in, pumila, ganun. Kasi siguro nung Starstruck 1, syempre, hindi pa nila alam kung ano yun, diba? Kasi bago. So, nung Starstruck Kids, like, baka may idea na, kaya alam na kung anong mangyayari sa Starstruck, ganyan, kung anong klaseng show ang Starstruck. So, ayun, may idea na yung mga tao. Kaya kumbaga, sila na mismo yung nag-audition. Ayun. At talagang naging avenue siya para sa mga bata na gustong maging artista, di ba? Kasi, totoo. Ang galing. In fairness, sa batch yun, dami pa rin active, ha? I mean, kasi usually pag kiddie, syempre fleeting talaga yan eh. Kasi maiiba ang priorities, di ba? True. Tsaka mag-iiba yung like interests mo in life. Oo. Diba? Syempre, kung gusto mo maging artista ng 6 years old ka, para namang imposible naman na 16, hindi mag-evolve yung mga gusto mong gawin, di ba? True. In fairness naman, may mga active pa and nakakatuwa, di ba? Like, o kaya parang may time na medyo nagpahinga and then bumalik, naging active ulit sa showbiz, ganyan. So, it's nice. Grabe. Pero, galing kasi pinagdaanan mo yung pila. And yung ilang top ganon, hanggang sa maging Final 14 din ba kayo? Similar Final 14, yes. Mm-hmm. So, syempre bata ka nun, babe, di ba? Parang, ang hirap. Kasi, at least, yung mga kunyari yung batch nga nila Yas, nila Jeneline. Syempre, alam nila kung ano yung nangyayari sa paligid nila. Pero ikaw, as a child, anong iniisip mo nun? Nung habang, yun nga, ina-announce yung Final 14 and then you will do these challenges? I looked at it and I felt like I was playing lang kasi. Like, it was just an activity, ganyan, na parang nag-e-enjoy lang ako, ganon. Kasi, hindi naman sa pero it was something na I wanted to do talaga. Hindi yung parang,
fino-force ako. So parang ako, I did that because I wanted to do it talaga. Na, basta I looked at it as something fun lang, na para lang akong naglalaro. Hindi yung fino-force ako or something. So, hindi siya mabigat. Pero syempre, yun nga lang. 'Di ba, may minsan may matatanggal, may ma-eliminate, ganyan. So, I remember talaga nung natanggal ako dun sa Starstruck. Kasi, syempre, ibang kids before me, parang iba umiyak, ganyan, sa elimination na, as in kami ni mama, nagbubulungan kami ni mama. Kasi nandun, parang kapag natanggal ka, lalagay ka sa shot eh. Tapos, sabi ni mama, huwag kang iiyak ha. Ganyan. So Strong. Oo, so nakasmile lang kami ni mama. So pagdating namin sa sasakyan, anak, go! Iyak kami ni mama. Kasi syempre, like para sa akin, I was having fun. And parang syempre yung bonding na rin sa mga tao, naging family na, parang naging close na with the staff and like the kids, ganyan. So, pero parang syempre, it was parang nanginayang kasi hindi na makakasama sa ibang mga shoot kasi nga na-eliminate na. But ang maganda ginawa naman nila mama is nung kasing Final 14 na, nung Final 4 na, parang yun na yung nag-mall show sila sa Cebu, nag-mall show sila sa Davao. So yun yung mga ganong ikot na. Ang ginawa namin, kung nasan sila, parang nagbakasyon din kami. So, parang nagbakasyon kami sa Baguio, nagboracay kami, yung mga ganun. So, medyo nalibang after I got eliminated. Ayun. So, okay naman. Galing. At least naman very, sport ang no? Kasi, yeah, I remember you na alam ko na panood ko yung elimination mo na parang, oo nga, wala kang, hindi ka umiyak. Hindi yung parang, diba? Dalawa kayo niyan. Ang isang tumatak din sa kanya. Yung unang natanggal, si Maddie. Noong una ka nako-confuse pa ako kung sino sa inyo dalawa rin. Hawig kayo pareho kaming yung bilugan. Tsaka yung hair nyo. Hair, totoo. Tapos siya rin, di ba, parang hindi rin umiyak. Sabi ko, sa'yo naman ng batang ito, sumayaw sa'yo, parang na-eliminate. Yung parang poker face siya, pero ang likot. Tapos alam ko, ikaw din yun nga, hindi ka umiyak. So, ganun pala yun. As in talagang, syempre, kasi nga naman, in-enjoy mo din yung buong journey, di ba, na parang panalo or like, matalo. Ako parang hindi ako umiyak dahil, or like, hindi ako na-sad because parang hindi na ako mananalo. Like, natalo na ako. But, nanghinayang ako sa bonding with the people. Na parang, hindi ko na sila makakasama. Pupunta silang ganito. May sila, na ako. Pero, hindi yung parang, kasi hindi na ako mananalo, sayang yung prize, ganun. Hindi naman ganun. Well, maikli na lang naman kasi when you got eliminated, Final 4 naman na. So, parang at least, True. Kumbaga parang na-savor mo yung journey talaga, di ba? Lahat ng pinagdaanan. And it's such a blessing na, alam mo yun, na parang, it's such a blessing na from thousands and thousands of mga nag-audition na I was part of Final 14 and being part of Final 14 was really, kumbaga, very grateful and an honor na talaga. So, what more yung maka-Final 6 ka, di ba? So, happy ako. Like, sa akin, kumbaga, blessing na yun talaga. So yun, dahil yun nga, na-savor mo ang journey, halos na-experience mo lahat, maliban sa pressure ng pagiging part ng Final 4. At least nga, di ba? Kumbaga sa final judgment, chill ka na lang, sila na lang yan, di ba? True. Pero, totoo yun. Ano yung mga kumbaga yung mga, kung maaalala mo yung mga pinagdaanan yung challenges, yung mga nagmarka talaga sa inyo na hindi mo, hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin and you will never forget because ganun katindi yung pinagdaanan. Parang wala masyadong matindi akong naaalala. Ang naaalala ko lang was, meron kaming parang isang challenge na parang commercial. Ang sarap, ganyan. Pero yung, kumbaga, yung product na binibenta namin was kamatis na may chocolate sauce. Like chocolate syrup. So parang ang weird ng lasa, diba? Tapos parang kailangan, ang sarap. Parang ganon. Yun yung naalala ko. Like, nung time na yun, hindi ako kumakain ng kamatis. Hindi ako kumakain ng kamatis. Siyempre, bagets ka, diba? Choosy pa sa food.
Oo, so yun. Tapos, meron din ako naalala na kailangan namin manghuli ng chicks, ng mga sisiw. So yun, parang kailangan namin manghuli ng chicks. And then, ano pa bang ano namin? Ang naalala ko rin, like actually yung mga pictures nandito pa kasi de-film pa nun. So, pinapa-develop pa. Tapos alam mo yun, yung mamimit mo yung mga artistas, papapicture ka, ganyan. Kanino ka Sa mga pinaka na artista. starstruck? Kay Bossing. Ah. Sobrang fan ako ni Bossing before. Ay, well, until now, of course. Pero like, syempre, first time ko na-meet si Bossing nun, di ba? Tapos kasi naalala ko, lagi ako nanonood doon ng Dad Daddy Dodo. Tapos, minsan pinapagalitan pa ako ni mama kasi syempre medyo late na yon. Saturday, may pasok pa ako ng Monday, so kailangan ko nang matulog. So yun, minsan lang ako makapanood, pero like, sobrang fan ako ni Bossing. Anyways, sino ba? May mga na like, syempre wala na sa GMA ngayon, like sila Miss Ann Curtis, ganyan, sa GMA pa siya that time. Mm-hmm. So, nakapagpa-picture pa ako, and, sino pa ba? Yan, sila, ang dami, like si Tito Arnold, Clavio, niloloko ko kasi meron pa akong picture namin ng Starstruck Kids. So, kapag nakikita ko siya, Tita Arnold, tingnan mo, ganyan. Tsaka sila Tita Mel. Mm-hmm. Ganon. Parang ang ganda nung naging journey. Kasi yun nga, kahit naman yung mismong activity na mga pinagagawa sa inyo, yung chill lang, yung hindi masyadong Kasi if you can parang see... low-key training lang. Hindi siya yung hardcore. Parang low-key training lang siya sa amin. Like, kunwari, may dance workshops, ganyan. Yung pa pala, nag-dance workshop kami kay Sir Douglas Nieres. Nag-dance workshops din kami doon, ganyan. Pero like, hindi siya sobrang strict like sa Starstruck 1. Yung mga ganon. di ba? Nakakatakot. So, kumbaga yung training namin, low-key training, pero fun, like kid-friendly. Pero nagtina-train kami. So, walang masyadong galit moments sa Starstruck Kids, no? Or napapagsabihan din kayo? Ay, siguro napapagalitan kasi syempre, mga bata. So, pero like, mababait din kasi yung mga staff. Like, ang dami kong, like, meron si Mommy Che. As in, Mommy tawag sa kanya. Kasi sa Starstruck pa. Yung mga gano'n na as in, inalagaan talaga kami. Yung pa pala, isa pang, moment, moment that I remember. Yung Final 6 na, kasi ang theme ng Final 6, may magkakaroon kami ng mga sarili-sarili naming manager. Yeah, oo. Yeah, so parang for a week, so we stayed in a hotel. Doon kami nagstay ng how many days. Pero, yun, so parang meron kaming kanya-kanyang mga trabaho, ganyan. So parang meron akong ginawang movie, I can't remember which na. Na during sa Starstruck no, na parang may isang eksena, dalawang eksena, ganyan. Na under kay, ang manager ko noon si Direk Manny Valera. Tapos, yung mga ganun na may mga movie, tapos na may nakasunod sa yung camera, ganyan. So, it was an experience also. Kasi, syempre, ako lang mag-isa, hindi ko kasama ibang mga kids, ganyan. Yun. Tsaka maganda yung mga nangyari na, yun nga, kasi, naging training siya talaga eh. So, sobrang gamit na gamit siya ng mga panahon na talagang naging active ka sa showbiz, di ba? And hindi lang siya training like acting, singing, dancing. It's really also a personality training. Mm-mm. It's parang kasama dun like how you treat others, like lalo na yung mga senior actors, senior artists, and the staff din. Parang ako na-train ako bukod dun sa, syempre, malaking part ng training ko sa life, yung sa news and public affairs ko after Starstruck Kids. But, kumbaga doon, yung yung pakikisama rin talaga sa ibang tao, like even sa parents ng mga other kids, sa mga judges, sa mga staff. Hindi lang siya talaga yung singing, acting, dancing na typical artista training that we think of, 'di ba? It's din, yung mga off-cam aspects din, ganun. Oo. Correct, kasi very important yung pakikisama talaga sa iba. Sobra. You wouldn't last long if hindi ka na-train sa ganun eh. So at least kasama yun sa naging well,
yung ano pa lang, di ba, na ang pinagawa sa inyo, yung manghuli ng sisiw. So, Oo. I think hindi mo naman masyadong kailangan yon as an Sa acting at artista, di singing ba? yun, di ba? Di ba? Pero, kumbaga may itinuturong aral kung ba't kailangan mong Uh-huh. gawin yon, ganyan. So, Yes. in fairness naman pala sa naging ano talaga, training ng Starstruck Kids sa inyo, like, ano siya, hindi basta-basta na naghanap ng artista, ganyan, naghanap ng bagong child wonder. Ilang taong ka ba, Bea, nung Starstruck Kids? 6 ako nun. Ako yung pinakamatanda sa Final 14. Oh! Parang meron parang 5 months younger, ganyan. Pero ako yung 6 years old sakto nung ng Final 14. So ikaw pala ang ate noon ng mga kasama mo. Pero wala namang ate-ate noon kasi parang months lang naman yung difference namin sa age, 'di ba? Pero 'yun, kapag tinanong nun, parang after Starstruck ko na rin na naisip na, ako pala pinakamatanda doon. In fairness, Bea, after Starstruck, lumabas talaga na ikaw ang ate din ang mature. Kasi like, I remember you had a guesting sa Quickfire. Sabi ko pa, itong batang ito, no, talagang siya ang mature, ate-ate talaga. Kasi ikaw yung mahilig mag-thank you, ikaw yung mas vocal, yung thank you, chef. Siguro kasi ganun talaga ako kahit nung hindi pa ako nag-Starstruck. Parang hindi nga ako yung tipong malaro. Yung parang as in, kasi before, like sa mabooks ako. Siguro kasi dahil only child ako noon, 11 years kasi gap namin ng sister ko. So, nung time na yun, only daughter, only child ako. So, wala akong kasamang ibang bata. And dun sa family namin, yung mga kapatid, wala pa akong cousins. Like first cousins, wala pa. Ako lang talaga yung bata sa family. So, I grew up with puro adults. So, siguro baka nakatulong din yun. Or like baka factor din yun na hindi ako yung tipong matakbo. Kasi sa school din, parang mga student council, hindi naman ako yung nagtatakbuhan talaga, yung mga as in sobrang malaro sa labas. Ganon. Correct. Nakakatuwa, aliw lang na At least yun ang mo, mga namana mo din sa family mo, nadadala mo in showbiz, di ba? Yes. Kaya alam mo, kaya hindi ko expect na magiging close tayo. Kasi nung panahon na yun na pinanonood ko sa Quickfire, alam mo naman tong batang to, masyadong feel, ganun pa yung comment ko. Arte, diba? no? Arte. Kasi yun, yung parang kasi business kasi ng mama ko, ni mama dati, accessories. So kaya ang dami ko accessories lagi sa hair. Kasi business ni mama. Pero so, yun. Pag binalikan mo ngayon, na actually, isa siya sa mga tamang attitude, di ba? Pagdating sa trabaho. Kasi part yun ng pakikisame. Yung alam mo yun, kasi syempre, yun nga, kung wala ka namang alam, katulad ko, nung bata pa rin ako noon, yung parang, alam mo yun, yung parang, ito naman, masyado namang to, pabibo, parang ganyan. Pero pag na-realize mo na merong borderline din naman kasi yung pabibo sa tamang nakikisama lang, na syempre part kasi yun ng trabaho ninyo di ba? Ang galing mo nga because siguro 11 ka nun nung Quickfire, mga ganon, di ba? Shucks, hindi ko maalala. Pero siguro. Pero parang, alam mo yun, at that age, alam mo na yung scope ng work. Yung parang na-gets mo na siya agad. And siguro, yun nga, kasi ang aga mong na-train sa Starstruck. So parang mas na-gets mo siya agad, di ba? And siguro the values also. Yung hindi lang sa showbiz side, but siguro kaya very blessed ako dun yung like, kunyari yung kung paano magpalaki sila mama, ganyan. Sobrang, values din siguro. And upbringing siguro, I'm not sure. Pero, yun. Yeah, kasama yun kasi, kung hindi mo vinalue yung values mo, kakainin ka ng mundo. At saka kunwari, kung hindi naman ganun talaga yung kinalakihan mo at yung mga tinuro sa'yo at yung upbringing sa'yo, hindi mo kahit naman anong training na gawin sa trabaho, kung sa bahay, hindi mo ginagawa or like sa personal life, hindi mo ginagawa, parang hindi naman siya natural. Oo. Diba? Mahahalata din naman.
O, di ba? From Starstruck, di ba, ganun na agad. Hindi kasi nakakatuwa kasi ngayon tayo makakakausap ng ano talaga eh. Kumbaga naging child star, naging teen star hanggang sa nag-evolve na, di ba? Pero nakakatuwa kasi nga, yun nga, parang merong ganitong facet din yung pag-aartista at such a young age. Na parang, syempre kasi ang dating, ang bata-bata pa, pinag-work na. Pero ikaw, ang nakakatuwa kasi sa'yo, ginusto mo talaga, di ba? Ginusto ko talaga. Actually, ako yung may gusto. Pero after naman kasi nung Starstruck, hindi pa ako nag-like teleserye. Oo, yung mga mabibigat na work. Oo, yung as in hardcore acting teleserye, ganyan. Ano pa lang, after Starstruck, nag-ano ako yung Lovely Day nga, so public affairs yun. So yun naman, para lang akong nasa field trip lagi, para lang din ako naglalaro. Tapos like, konti lang yung staff, kumbaga, mas marami kang matututunan din kasi nga magazine show, so ang dami yung fini-feature, ang daming nami-meet, nagta-travel and all ganyan. Tapos, kasabay ng Lovely Day is yung Bahay Mo Ba To? Sitcom naman yun. So kahit medyo mas malaking scale ng production, sa studio lang kami, tapos wala, konti lang, like, hindi masyadong marami yung mga eksena ko, ganyan. Tapos, sitcoms, and then so parang, fun! As in, para rin naglalaro lang. And then, nagteatro pa ako. Lilo and Stitch, na like, tour sa Ayala Malls noon. During those times, mga 7-8 years old. So, kumbaga, ano lang siya, parang nag-enjoy lang talaga. Siyempre, natutuwa ako. Medyo siyempre may struggle like about sa school. Kasi you have to, like, kunwari Lovely Day, may weekend na shoot, let's say, sa Iloilo, sa Cebu, ganyan. So, paano naman ako yung Friday ko or yung Monday ko, hindi ako makakapasok. Yung mga ganun. So, yung mga struggle, may ganung mga struggle, but not like yung pressure na, okay, gusto kong sumikat, gusto kong mag-artista kasi ganito, yung nape-pressure kasi may competition, ganyan. Wala. Kumbaga, ano lang talaga, nag-e-enjoy lang talaga, and passion. And yan, parang it's a learning experience. Parang ganun. Correct. Napakaganda, di ba? Ang daming take away from your Starstruck experience na talagang nagtuloy-tuloy. So parang nakita ko 2016, 2017 or 2018, basta around that time, nag-reunion ka with nag-reunion kayo with the Starstruck Kids finalists. So parang nagkita-kita kayo uli after ilang years ng competition. Totoo. Parang umuwi kasi si Shamel noon from the US, if I'm not mistaken. So, yun. Nag-ano lang kami, dinner. Tapos parang alam ko medyo nag-overnight sila eh. Nag-ano sila. Hindi ka sumama na sa overnight? Hindi ako pinapayagan ni mama. Nag-dinner lang. Sumama lang ako dun sa dinner. Pero alam mo yun, it was nice to catch up talaga. And parang tagal natin nakita. Uy, iba na itsura mo. Yung mga ganun. Grabe. Sino nakaisip nun? Ang galing naman, in fairness. I have no idea. Basta parang in-add lang ako sa group chat. So bongga. Nakakatawa naman. Ang alam ko si Miguel. Parang mas nakakausap niya sila. Grabe, no? Wala. Ang galing din na you've all come a long way. And ngayon, ang active, ikaw, si Miguel, si Paul. Who else? Parang wala na, no? Ang ultimate survivors nyo. Hindi na nag-showbiz. Hindi na. Yan. And it's nice because even though konti na lang kaming active sa showbiz, I'm sure na parang a lot of us, or like if not all of us, are really doing our own thing. Parang gano'n. In fairness. Alam mo yun, na nag-excel in our own little world. Parang gano'n. So it's nice. Tsaka maganda na meron pa rin nga active. Kasi, yun nga, di ba, pinag-uusapan natin kanina na ang hirap kung kid kang nag-join ng showbiz kasi it's either madali ka mapagod that will trigger your change of priorities or talaga, alam ko magbabago naman talaga. Your interests and dreams. Yeah, that's so true. Kayo kasi, ginusto nyo. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kayo, di ba? So, perfect naman. And I'm thankful because, grabe, James, parang 18 years na ako sa GMA. So, kasi sobrang thankful talaga. Kasi, from Starstruck Kids until, like, pre-pandemic, yung projects, hindi,
nandyan. So, sobrang thankful. And sabi ko nga, alam mo, ang bilis ng panahon. Shucks, 18 years na ako. Kanina meron akong nakilala dun sa school na 15 years old pa lang siya. So, parang sabi ko, grabe. So, nung pinanganak ka, nag-work na ako. Pero, dun mo ko mas na feel na yung pasasalamat. Not just with GMA, but the people who supported, ganyan, and yung mga supporters, and yung mga taong tumulong sa akin para ma-hone, and para yung values nga, and yung training, and yung mga words of wisdom, yung mga payo, alam mo yon yung mga lessons, dun mo talaga ma-realize na, and dun ka na magpapasalamat kasi yung tagal na, para shucks, 18 years na ako, ganyan. So, sobrang grateful. Especially to GMA, syempre. Kasi, yun nga, parang since, again, yung Starstruck hanggang Beautiful Justice, like pre-pandemic, ang break ko lang nun, siguro sa mga 6 months, yun lang yung dire-diretsong wala akong show at all. Kasi kapag teleserye, minsan, syempre may show ako sa news, so may kahit papano may once a week akong show. Ganon, tapos makaka-teleserye ulit. So, yun, sobrang thankful kasi as in, inalagaan and very grateful. Tsaka magaganda naman ang mga proyektong kinabilangan mo, diba? Tsaka nagbibida talaga. Like, hindi siya lang, yung may masabi lang na may role, ganyan. True. Kaya, yun din. Dahil, syempre, isang factor din dun, yung supporters. So, sobrang thankful din ako dyan. Syempre. Thankful din ako sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood at nagmamahal. Yeah. Correct. Nox! Diba? Bea Binene has really come a long way. And I think ito talaga, syempre, yun nga, nabanggit mo kanina na ang dami naman ding magagandang projects talaga na naibigay sa'yo. And, you were also given the perfect transition project. Syempre, galing ka kasing child star, di ba? So talagang merong transition period na, syempre, adulthood na and everything. And siguro, isa rin dyan yung, di ba sabi ko nga, ang tagal ko after Starstruck, ang tagal kong sa news lang eh. So, kumbaga, ito yung gateway or like opportunity to start doon sa like teleseries and entertainment TV talaga, sa ETV ng GMA. Ito na ang Bea Binene, the actress. Wow. No longer just the host, di ba? Ay, grabe. Ayun, from public affairs, ganyan. The kiddie host of ito na yung totoo talaga. Kung napapansin niyo, hindi pa namin masyadong binabanggit yung show dahil sa pagbabalik ng Rewind, pag-uusapan na namin ni Bea ang isa talaga sa mga pinakasumikat yung projects na parang, alam mo, ito yung show na na walang tapon. Parang lahat sila halos may kinapuntahan right after the show. And even during the show itself. That's so true. Ito ang Twin Hearts. So, sa mga Twin Hearts fans dyan, ito na, just stay tuned dahil meron na kaming quick commercial break. But after we mag-resume, mapapag-usapan na ang mga pinakamagagandang memories ni Bea tungkol sa Twin Hearts. So stay tuned and we'll just have a very, very short break. Mainit na diskusyonan. Masarap na kwentuhan. Malinamnam na usapan. At nakakagising na balitaktakan. Parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Weya Angeline. Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. Okay, we are back here on Rewind, a throwback podcast still with, of course, Bea Binene from Starstruck 2. Ito na, Twin Hearts. Ang isa talaga sa I think this is the last youth-oriented show that reached talagang ganitong height na nagkaroon kayo ng solid fan base, tumakbo ng ilang taon. I mean, in GMA at least, no? Ito yung parang huli. I mean, meron pang mga dalawa na sumunod, pero ito kasi 2 years tumagal halos 2 years. Yung tumagal talaga, yes. At ang daming na-produce na artista at very reliable actors and actresses of today, including you, of course, Bea, di ba?
Pero actually, ang Twin Hearts, hindi naman kayo talaga sa Twin Hearts nagsimula di ba? Meron pang First pre-game time. yan. First time. Oo. Mm-hmm. Hanggang sa ito na. Pero ang galing, no? Kasi di ba sa first time, hindi ka naman talaga doon, parang not one of the major characters. Pero ang daming naaliw ata sa character mo na maarte. Oo, parang ganun. Well, sana. Pero, yun, kumbaga, hindi naman ako bida doon. Pero, thankful pa rin ako kasi nga, opportunity din siya. And actually, ang doon, well, first time and of course, Twin Hearts. Para siyang naging gateway and opportunity for the artists na nasa awkward age. Yung dati kasi may awkward age pa. Syempre ngayon medyo hindi na napapansin yung age na yun eh. Pero dati, yung time namin, I remember it clearly na parang hindi ko alam kung bata ka, hindi ko alam kung dalaga ka. Kasi nga, yun parang mga 12, 13. Syempre, bagets-bagets pa. Tapos, kapag naman kung kumbaga, kung bibigyan ka ng mga young na role, kasing tangkad mo naman na yung like the grown-up role. The grown-up role. Yun. Or kung bata ka, anak ka ni ganito, ang laki mo na, hindi ka panipaniwala na yung mga ganon. So, awkward age talaga. Parang hindi nila alam kung saan ka ilalagay, kung bata ka ba o dalaga ka na. Pero, naging opportunity yung first time and Twin Hearts. And para siyang nagkaroon ng sariling program para sa mga awkward age. Parang ganon. Talagang siya, naging perfect na pang transition. Exactly. Yun. Para sa inyo. May opportunity, may programa para ma-transition. Pero Twin Hearts was your first break, no? Kasi ngayon nga, in first time, it wasn't a major character talaga si Natalie, di ba? Medyo kontrabida-ish pa ngayon na maarte, na parang bully lang sa school. Dito sa Twin Hearts kasi kayo ni Barbie ang bida, di ba? Storya to ng magkapatid na nagkahiwalay and then mare-reunite. Parang hindi naman Mara Clara, pero yung mas light na ganon, na sister story. Yes. So na feel mo or parang nung sinabi sa'yo na, uy, you will be part of a youth-oriented show and you're one of the leads? That time, hindi ko pa masyadong alam yung mga ganon kasi nga bago pa lang ako sa mga teleserye. So, parang, okay, ganito yung story, okay po, ganyan. Tapos, yung sabi kasi sa amin nun, parang filler lang yung show. Parang may inaantay yata, I forgot which show, pero parang may inaantay na show na hindi pa ready. So, yun yung Twin Hearts muna yung gagawin to fill the time slot, parang ganon. Tapos 8 weeks lang dapat siya. Kumbaga, yung story from Campo Trexo, di ba nasa camp, parang medyo retreat kami dun eh. So, yung storya dong sa camp, matatapos yung Twin Hearts kapag natapos na yung camp. Parang ganon. Ganon lang siya. So, pero like, okay, work tayo, parang nice kasi opportunity ulit, trabaho ulit. Syempre, yun nga, bago pa lang ako sa mga acting, so excited. Alam mo yun, yung parang, pa ako, very wondering pa ako and wondering pa ako of like, how taping works and parang yung mga buong araw na, alam mo yun, yung production talaga ng teleserye. Tapos na-excite ako kasi nga gusto ko yung role because kumbaga may sariling flavor si Belinda, like the way she dresses, the way she moves, because she's may personality. Yung may personality siya, medyo tough. Alam mo yun, yung medyo hindi siya, very tough girl siya, very hindi siya yung malumanay na as in pa-sweet lang. Alam mo yun, doon ako na-excite sa kanya. And yun yung na-feel ko na parang, thank you po, ganyan, excited ako, syempre. Tapos parang, sino ba itong mga kasama ko dito? Kasi, syempre sila, Barbie nakasama ko na, pero like, sila Tuntun, sila Derek, parang sino ba itong mga to, yung mga ganon. Pero, yun, and enjoy. Kasi naging barkada talaga, like, naging close talaga kaming lahat with Direk Gina din. Kasi, syempre, si Direk Gina yung director namin. So, as in, parang naging nanay talaga namin si Direk Gina. Si Derek noon ay bago, actually. Yes. Isa siya sa mga bago like noon, diba? First teleserye niya noon. Like first sabak. Si Luis naman ay galing sa TV5 na napirata ng GMA. Wala pang, may TV5 na ba noon? Pero maliit pa yung TV5. Lip gloss.
Yes. Oo. Tapos, Tas sino si pa bang bago nun? Christopher galing Endless Love. Yes, galing Endless Love. Kasi alam mo, in fairness, no, siguro doon nila nakita yung potential na, kasi yung mga K-drama nga dati, talagang nire-require na merong young versions, di ba? Tapos, oo nga, pumapatok. So, ang galing na ito yun, yung Twin Hearts na parang ito na yung naging culmination no, ng mga dati nag-uumpisa lang sa mga young and even you, di ba, you used to play young roles na young Yasmin Curdy, pero pinakapanalo yung young Tuesday Vargas sa di ba, kaputol ng isang awit. Grabe, James, alam mo, hindi ko na naaalala yan. Kayo ni parang, yan? Ano nga ito? Ano nga itong show na to, ganon. Alam ko yung kaputol na isang awit. Alam ko yung mga title. Pero like, parang young sino nga ako doon, nakakalimutan ko na parang nawala, ganon. O, di ba? Na-refresh tayo na Grabe. throwback. Oo. Pero, yun, kita mo naman ang Twin Hearts, di ba? From a filler show of 8 weeks, naging almost 2 years ang itinagal ninyo. So, parang grabe, no? Tsaka nakakatuwa kasi habang nagto-Twin Hearts kami, lahat kami may kanya-kanyang teleserye. I mean, may kanya-kanyang ganap outside Twin Hearts. So, nice din. And after Twin Hearts, nagkaroon ng movie. Tapos, yung habang Twin Hearts, parang meron kaming Sunday show. So, it opened a lot of opportunities for us. Not just like as a group and not just as Twin Hearts, pero I'm grateful kasi parang the viewers and the fans really knew us like by name, not by the role. Okay. So nakakatuwa. Na kumbaga nakilala rin kami nila na hindi lang yung yung by role. Pero nakilala nila as yung kung sino talaga kami. Like in the real world. Yun. Correct. Actually nga, no, and very bihira yun na yung mismong ikaw ang makilala na you're portraying a character and this is a youth-oriented show na ang daming mga bagets na makaka-identify, magiging fan. At syempre, ikaw din, talaga nakabuo ka ng fan base dito sa Twin Hearts. Ang love team ninyo din, ni Jake Vargas, di ba? Ang Jabea. Yes. So, ang galing na. Ikaw ba in-expect mo that at the time you will be part of a love team? That time, hindi. Well, medyo. Kasi syempre yung Twin Hearts, parang, kumbaga, nag-revolve siya of like, again, the transition of a twin to a teen. Or like, yung pag-explore ng isang teen about life, about school, family, relationships, friendships, ganyan. So, merong part, syempre, medyo in-expect. But ang hindi ko in-expect and yung nagpapasalamat ako is dun nga, naramdaman talaga namin yung pagmamahal ng mga fans. Again, yung sa grupo ng Twin Hearts and also sa Love Team. And yung mga trabaho na nagkaroon kami ng mga show na outside Twin Hearts bilang Love Team also. Kasi syempre, na-form naman yung Love Team dahil sa Twin Hearts. Tapos nag-grow lang, nag-expand lang sa iba't ibang mga teleseries pa, ganyan. So, yun, thankful din ako dahil ang daming mga fans ng Love Team na hanggang ngayon nakakausap ko pa, kilala ko pa. And as in sumusupport pa rin. So, sobrang thankful talaga ako na dun sila nag-start. Pero until now, like, kung ano man yung mga nangyari, sumusupport pa rin sila. And sobrang grateful ako. Sila yung parang yung as in naging close talaga, na as in pagkaibigan na, hindi lang yung as in fans, hindi yung supporters na, alam mo yun, hi, hello, pero as in, nagkaroon ng more personal relationship and nagkaroon ng yung connection on a deeper level. So, nagpapasalamat talaga ako. Ano ba ang kwento niyo ni Jake sa Twin Hearts? Parang kayo ang hindi ko matandaang nag-break dun sa show. Kasi di ba usually merong love story hurdles? Parang kayo yung wala eh. Parang may naaalala akong eksenang umiiyak ako kasi nag-break kami. Na nasa labas ako ng bahay namin pero hindi ko na alam yung reason. Ang tagal na kasi, di ba? Pero oo. Pero ano yung mga ayan, napunta naman na tayo sa mga eksena. Ano ba ang mga if you can remember a certain scene or
kung ilan man na Mhm. naaalala mo pa rin hanggang ngayon and meron siyang kwento sa'yo kaya tumatak yun? Basta naalala ko, nag-Boracay kami. Nag-Boracay yung Twin Hearts. And then, May meron Tagaytay ata sa... kayo, di ba? Tagaytay kami lagi. Kasi yung Campo Trexo sa Tagaytay yun. Aha. So naalala ko yung time na yun, yung sa Campo Trexo days na medyo like paumaga na, tapos basta ganun kasi yung tent. Tapos laging maputik yun eh. Kasi kapag umulan, nagiging maputik. Kasi like camp siya talaga. Tapos magkakasama kami ng tent. Tapos, ang natatandaan ko pa noon, nag-school tour pa kami. Tapos, dun sa Twin Hearts ako, unang nagkaroon ng iPhone. Sa Twin Hearts ako nagkaroon ng unang, yung SLR. Kasi may time na as in, parang medyo na into photography, yung like, kunyari sila Joyce, ganyan. Tapos, dun din ako nagka-SLR. Tapos, alam ko, nag-Twin Hearts Baguio din, if I'm not mistaken. Baka Baguio nga yun, naaalala ko. Alam ko kasi sa malamig yun na si Lexie na lang yung naaalala kong eksena dun na parang siya ba yung pinuntahan nyo or something? Parang ganon. Basta yan yung paalis na siya sa barkada parang ganon. Yun, basta nag-Bora, Campo Trexo. Tapos, ano yan yung location namin dyan somewhere, Fairview. So, yung bahay, naalala. I clearly remember kung saan yung standby area namin, yung bahay. Hindi ko na maalala kung paano puntahan yung bahay. Pero like yung, kumbaga, yung mga areas ng bahay, naalala ko pa, ito yung standby area ni ganito, standby area ni ganyan. Ang naaalala ko rin nun, bilang sa Tagaytay yung location, yung Campo Trexo. Tapos meron akong teleserye nun, yung Illumina. Tapos, nag-hotel na lang kami sa Tagaytay kasi like, umaga na. Tapos, call time ko na ng Twin Hearts. So, maliligo na lang ako. Tapos, didiretso na kami sa location ng Twin Hearts. Ganyan. Saan ba location niya sa ng Illumina noon? Tagaytay din. At least na lang. Kaya nakakapag-hotel ka na kaya lang. doon na. Oo, kasi syempre kami noon, parang QC kami noon. So, paano, di ba? Ayun, and then, basta yung maraming segue na teleserye. Kasi ang tagal nga ng Twin Hearts. So, laging may teleserye na bukod sa Twin Hearts. Ang dami mo palang naging first or ang dami mong naipondad din, ang dami mong na-attain nung habang nagti-Twin Hearts. Kasi yun nga, first iPhone, first SLR. Oo naman. Oo. Yun, yung Twin Hearts. Tsaka yung sa career din. Yung help din niya sa career. As in, yung mall show, mga mall show ng Twin Hearts, ramdam talaga namin yung pagmamahal ng mga tao. Ako, ramdam na ramdam ko. Feeling ko rin naman sila. Yung pagmamahal talaga ng mga tao. Iba talaga. Yun, so yung talaga, yung support and yung talaga, yung kumbaga, yung it opened a lot of opportunities for every one of us. Tsaka ngayon kumbaga, present time, na nire-rewind na rin siya ng mga tao na, uy, childhood ko yan. Uy, ganyan, youth ko yan. Na parang, grabe. Nakakatuwa na ngayon, pa rin sila, naiisip pa rin yun ng mga tao. Na, kumbaga, na naging something, kumbaga naging, hindi naman siguro malaking bagay, but naging part kami ng youth, ng mga ka-age natin, di ba? Nakakatuwa. Yan ang generation ko It's just that, syempre kasi dahil iba na yung priority, kaya hindi na rin ako super nakasubaybay. Pero aware ako sa mga kwento nyo, ganyan. Basta yan yan ang generation ko na pati yung mga katapat nyo sa ABS. Yan yung, yung parang feel ko yung pagka-high school because I was kasi also in high school at that time. Kasi parang magkakasabay tayo. Yung ganon, diba? Totoo. Tsaka yung issues and yung mga pinagdadaan ng mga roles namin sa show, parang it's really medyo what really happens in real life. Alam mo yun, yung kung paano come out to this world, and paano mag-transition talaga, and paano mag-handle ng mga bagay-bagay yung mga twins. Oo. Diba? Kaya perfect na perfect. Alam mo, sayang, no? Yan ang nakakamiss na sana magkaroon ulit ng mga programang ganyan. Kasi, di ba laging may misconception na, pag youth-oriented show, puro landian lang naman, kiligan. Pero, kasi totoo yun Yan ang maraming dumadaan sa ganyan Basta, nasa show naman yun kung paano maipapresent ng tama. And I think, not just landians, but siguro,
friendship also. Yung Oo. Twin Hearts, like yung Twin Hearts din, friendships and family, kasi ang laking factor ng family Yes. aspect sa Twin Hearts. Sila Tita Sylvia. Alam mo, nakita ko si Tita wait lang, para silang, siya, ibang kwento lang. Nakita ko ulit si Tita Sylvia, and parang nag-hello pa rin ako, kahit nakakatawa, kilala niya pa rin ako, magka-text pa rin kami minsan, ganyan. At least, no, ay ganyan naman si Tita Sylvia. Hi, Tita Sylvia. Mhm. Charing. Mag-guest ka rin sa Rewind. Charing. Pero yeah, I remember kasi she was your mom, di ba? And yeah, you had real life issues back then kasi parang, di ba may comparison nga sa inyo between Belinda and, my gosh, ano pangalan ni Barbie? Bambi! Yes! Mhm. Oo, di ba? Na yung parang mas matalino si Bambi, ganyan. Oo. Yung mas nag-excel sa Pero ikaw rin naman, yung character mo, smart din nun di ba? Pero yun nga lang, Oo. parang nagkaroon ng competition kasi nga, bagong dating si Bambi sa buhay nyo. Tapos, True. Kasi parang ibang parang nasanay sa kumbaga ibang life yung role ni Oo. Barbie. Oo, true. Tapos pinaka gusto ko doon, actually, ito pala, may naalala na ako eksena. Gusto ko yung part na, hindi ko alam kung mali ako pero alam ko may ganitong scene na merong part doon na nag-break si Josh at si Bambi. Tapos, bati na kayo ni Bambi nito, hindi na kayo magka-competition. Tapos, ikaw yung nagko-comfort kay Bambi, na parang ikaw yung nakikinig sa kanya, tapos dumating yung nanay nyo, na character ni Tita Sylvia, tapos siya yung, parang alam mo yun, yung kayong tatlo yung nagko-consolan, na parang ganon. Na parang kung ako, as a viewer, natutuwa ako dun sa mga ganon eksena. Kasi nga nag-start kayo as rivals, as hindi magkasundo, di ba? And then, parang alam ko, yun yata yung way kung bakit kami naging close ni Bambi. Yung parang yung breakup nila ni Josh that time. Tama ba? I'm not very sure. Oo, pero kasi, parang ganon. Parang ganon. Yun na lang din yung naalala ko. Pero, ang galing, di ba? Nagkitingin nga, di ba? Pinagdadaanan din yan ng mga magkakapatid, ng And so yun, it's not just landian and parang jowa-jowa. Hindi lang siya ganun. Parang, rin siya. There's also family, relationships, friendships, yun. That's why they really have to watch the shows before they say that. Charot. Kasi, yun nga kasi syempre, natural, with the teen-oriented show. And give the show a chance. Correct. Parang ganun. Kasi given yun na dahil teen-oriented show at ang market nyo ay mga bagets, syempre yung number one naman, kilig-kiligan talaga, di ba? Everyone is a fan of a love team. Pero if you look at the deeper sense of it, dun mo ma-appreciate na, hindi lang naman pala ito ganito, kundi andyan na yung family values, andyan na yung friendship. Friendship talaga ang capital, di ba? Foundation ng Twin Hearts. And speaking of friendship, syempre, dahil friends kayo sa show, I'm sure ang dami niya rin nabuong real-life friendships talaga in Twin Hearts. And real-life friendships na hanggang ngayon, friends pa rin. Kaya nakakatuwa. Like, Christopher's my best friend. And dahil dun sa Twin Hearts, naging close kami nila Derek, nila Barbie. Na hanggang ngayon nakakausap ko, yan sila Derek hindi kami nila Derek, nila Christopher na parang lumalabas kami minsan, yung ganun, na hanggang ngayon, hindi ngayon kasi pandemic at medyo nag-pause ang world. Pero yun na kumbaga hindi nawala yung friendship. Kumbaga hindi lang siya taping friends, hindi lang siya teleserye friends. And very grateful ako doon. Yung mga taong yun, sobrang isa sa mga pinaka-close na tao talaga sa akin. Hindi lang sa showbiz, but like, in my life, generally. Ganun. Grabe, ang layo na nga narating yun. Kaya na imposibleng pwedeng mag-reunion at gumawa ng, na kaya ang nangyari sa mga Twin Hearts? Well, because as we speak, 2022 ngayon, tapos June, di ba parang actually, 10 years since Twin Hearts ended. Kasi 2012, di ba? Oh, totoo. So, kailan? 2010? That was like 12 years ago. 12 years na. Oh. Wait, ilang taon na ba ako? June 10, ang finale. So as we record this, how many days odd? Magti-10 years na since nag-end. Grabe ang tanda na natin, James. Right? Oo, kasama ako doon kasi nga henerasyon ko to . Sa mga nakaka-relate, guys, ang tanda na natin. Na-joke lang. Gosh. Totoo. Grabe, we've come a long way. Like, pati ako napalook back like ako siya, 2012 ba yun? Grabe, parang ang tagal na ng 2012. Wala lang. Naalala ko lang din yung mga memories associated with the show. I remember watching your last episode
na nag-perform pa kayo in front of an audience sa isang theater that I forgot. I think that, Mandaluyong yata or like Pasig, parang ganon. Diba? Tapos alam ko madalian yung taping yan kasi for airing. Finale na for airing pa kayo. At Sunday. Yata, hindi ako sure. Pero parang ganon yata. Ayun. Mm-hmm. Tapos sumayo kayo ng di ba, every time. Grabe. Ang tagal na. Sobra. And it was the last successful youth-oriented show of GMA. Diba? And I'm sure it won't be the last. So far. Sige. So far. Yeah. But I'm sure na marami pang, ang dami na, kumbaga, ang daming bago. Kumbaga, there will be a lot of opportunities also and a lot of new artists who will be perfect to play like, kumbaga, kung ano yung mga ginawa namin dati. Actually, sana, no? Kasi ang daming lumalabas ngayon. Ang daming nagsasprout na bagong artista eh. So, para mabigyan ng avenue, di ba? Because, yun na nga, Bea, it has been a really good training ground for all of you. Yes. Imagine and mo, I hope kung sino man yung mga magpa-play ng mga ganong roles and yung like magkakaroon ng opportunity to be in like in a show like Twin Hearts, I hope they will learn and they will also enjoy the experience because we did. And gain new friends and not just, just yung hindi lang siya trabaho. Kasi ako, sa akin, personally, naging malaking factor din siya sa like teenage and teenage life ko and career ko. And alam mo yun, yung in personal life ko also, kasi nga I gained a lot of good experiences and a lot of new friends na friends ko pa rin hanggang ngayon. So I hope they will also experience that. Hindi lang yung magkakaroon ka ng opportunity na makapag-mall show, makapagtrabaho, alam mo yun, na dumagdag yung mga fans. Sana hindi lang ganon, but sana yung on a more personal level na maging close din sa mga katrabaho, na hindi lang taping friends, maging close sa mga staff, na alam mo yun, na as in journey rin talaga. Sana ganun. Tsaka siguro, no, you can say, siguro years later, if someone asks you, mga anak mo or kung sino makakilala na, if they ask, kamusta ang teenage years mo? Ang sagutin mo na, watch Twin Hearts. Di ba? Kasi ito na yun. Parang ganun. Kasi naalala ko lang sa Click, nung na-interview ko sila, ganun daw na parang pag tinatanong sila na, si Maybelline to, I think, Maybelline Del Cruz yung sumagot nito na, if you ask nga her, kung kamusta siya nung teenage years niya, watch Click kasi nandun na lahat. So kayo din, kumbaga ito yung Twin Hearts, di ba? Ito yung teen-oriented show of our generation na very ibang-iba na. Siyempre, ito na may cellphones na. Ay, hindi lang basta cellphone, may social media na. At saka, kumbaga, mapapanood mo na siya sa YouTube, ganun. Alam mo yun, yung naka-record na, yung meron ng replay. Well, siyempre, mapapanood din naman yung Click dati. Pero yung ngayon na mas accessible na. Ganun. Correct. At kailangan sana naman, kasi hindi pa tayo na-upload ng buo. First time pa lang. So, sana ang Twin Hearts din, may upload ng GMA. Para kami naman na mag-reminisce ng aming although Click kasi, parang feeling ko yun ang closest sa akin kasi yun talaga yung sinubaybayan ko. Pero ba naman ang alam ng isang grade 1 student sa mga nangyayaring love life at kung ano-ano, di ba? So, para sa atin, kumbaga yun, it was our childhood. Ito na yung teenage years natin. Twin Hearts, di ba? And ang galing nyo kasi, syempre, not everyone, or not all teen-oriented shows ay nabibigyan ng chance to have a movie version. Although, yours was slightly, different. Hindi naman kasi siya movie version ng Twin Hearts. But, parang grupo nyo. Almost same cast. Yeah. And yun nga, sayang lang kasi nung medyo patapos na, tsaka nagawa yung movie. Pero yun nga, again, yun yung isa sa mga opportunity na nakuha namin, like siguro because of Twin Hearts. Pero alam mo yun, na kami, na yun pa rin, na almost same cast, ganyan. Nakakatuwa talaga. Ang ganda rin ng issues nyo dito sa Twin Academy, di ba? Kasi yung kayong tatlo na magkakaibigan nito ni It's about Barbie dreams. And parang mas dreams and more of identity and finding yourself and like your true self, parang ganun, and your own path, parang ganun. Alam ko, about dreams and syempre, like may
like love and relationships also, but Oo. it's more of like finding yourself. Oo, pero ito lalim-laliman lang slide. Pero ano to, yung Twin Academy, actually, ang ganda ng lesson niyan. Ang tinuturo dyan, yung kung paano ka magpapaano sa conformity. Kasi di ba yung grupo nyo, tatlo, ni Elmo, tsaka ni Medyo Barbie, outcast na gustong maging in. Tapos dyan napapasok nga yung identity, na, di ba? Wala lang, parang ang ganda. Actually, ang ganda ng kwento ng Twin Academy. Wow, napanood ko daw siya, di ba? In fact, nasa TV ko na lang naman napanood yan nung inere. Pero yung Twin Academy nga, parang like iba-iba rin ibang way kung how to find yourself. Like ako, parang sa sports, kasi gusto ko mag-football, yung role ko. Tapos si Barbie, mas into comics. Tapos, si Elmo, hindi ko maalala kung si Elmo ay nagkarelasyon sa kanyang teacher. Oh, yun. So, parang alam mo about yung medyo mas love. So, discovery! Kasi yun yung time na ways how to discover and how to, yun, really, parang mabigyan mo ng talagang identity and makita mo yung dream mo, yung gusto mong path in life, diba? Alam mo ba, ang dami ko nang nagawang youth-oriented show themed episodes dito sa Rewind. But ngayon lang nag-dawn sa akin na ang laki din pala ng responsibilidad sa inyo. No? I mean, as actors naman talaga, malaki ang responsibility talaga. Kasi syempre napapanood kayo. Pero ito kasi meron kayong sinasalamin na na generation, like, di ba? Totoo. So paano kung napanood nila sa inyo to, mali ang napanood nila at ginaya nila kayo? Sorry po. Diba? Hindi. Pero that's true. So, actually, buti na lang. Well, ako, I look at it as hindi lang dahil sa Twin Hearts, but really the obligation, not naman obligation, but like, well, medyo, the responsibility, not obligation, but the responsibility of being an artista in general. Ako, ganun. Oo. Kasi, syempre, ang daming nakakapanood sa'yo, people look up to you. So, syempre, like ako, gusto ko maging good example. Gusto ko naman na, alam mo, may matutunan and hindi yung parang, ba't ganyan ginagawa? Kasi si Bea, ganun. Ayoko ng ganun. So, yun. Ako, another factor na yes, kasi nga, parang sabay-sabay, kung yung mga roles namin sa Twin Hearts, we're finding ourselves, we're exploring life and youth and teenage years. Yung mga nanonood sa amin, ganun din yung ginagawa nila. Oo, correct. Diba? So they're also exploring life and finding themselves. So totoo na syempre kay gusto natin na makakuha sila ng lessons dun sa show and dun sa mga roles na, well, not the shows, but not the roles lang, but doon sa amin. Kasi mas may connection. Yun. Galing, no? Wala lang. Ngayon lang siya nag-dawn talaga sa akin na, yun nga, such a huge responsibility. I mean, malaki ng responsibilidad ng lahat ng aktor. Pero yung mabigyan ka pa ng, yun nga, sasalamin kasi. So, it's either sila ang sinasalamin mo. O yun na nga, dyan na pumapasok yung life imitates art as art imitates life. Diba? Kasi meron ng generation. Kumbaga medyo, yun ang lagi kong tingin sa mga youth-oriented shows. Kaya talagang malaking bagay na kung ano yung kwento. Kasi ito yung talagang grounded sa reality. Diba? Yung, kasi syempre sa mga normal na teleserye, very fictional. Like, true, kung anong plot, diba? Pero ito kasi, yung now, it's the now. Parang ganon. Yung pag naisip mo ngayon, pag nabalikan din, parang ang galing din nung, tama yung yung responsibility, parang na-instill nyo. Kasi, kita naman, halos lahat kayo very active pa rin ngayon. And if hindi na active yung iba, like si Lexie, nakita mo naman how she finished her studies. Ikaw, doble-doble ka, Bea, nag-aaral ka habang nagtatrabaho, di ba? And yun nga, parang sa Starstruck, na kahit hindi, kasi may time na sumobrang dami kami sa Twin Hearts. So, kahit, alam mo yun, yung kahit hindi lahat active pa ngayon, yun nga, may nag-excel and we have our own worlds na nag-excel and masaya naman yata. Pero hopefully, masaya naman lahat sa kanya-kanyang world, quote-unquote, diba? Oo, di ba? Wala, nakakatuwa. Ang ganda. And thank you, Bea, sa pag-share mo niyan. And kasi Twin Hearts nga will define your teenage life. So, malaking chunk ng buhay mo ang naibahagi mo sa amin, di ba? So,
Grabe, nakakatawa. Paano niyo na-maintain na lang siguro ang friendship niyo ng twins? Kasi nga, pag sinabi mong twins, di ba? Kayo-kayo pa rin yan. Walang ibang Actually, hindi ko papasok. rin alam kung paano ba. Hindi, kasi after Twin Hearts, syempre nagkikita-kita kasi may Sunday show, yung variety show. So, nagkikita-kita pa rin kami. Tapos, may time, like my face, several years din, na every birthday ni Barbie at birthday ko, magre-reunion kami. Mm-hmm. So, Yun. ganun lumalim talaga. Tapos, like, syempre, kanya-kanyang trabaho, ganyan. Sobrang naging busy na sa kanya-kanyang life. Pero, like, kunwari, kami nila Christopher, nila Derek, nagkakausap talaga until now. Like, yung friendship, iba. Paano ba? Siguro dahil totoo yung friendship. Oo. Siguro dahil Stood the test of time. yes, and siguro dahil marami nang napagdaanan yung friendship. Ganun. Oh, naging ka-love team mo pa, di ba? Ang dalawang best friends, Derek and Christopher. True. And kahit nga yun, na hindi na kami masyadong nagkikita at hindi na, like, not as close as before, bilang hindi na nga kami palagi nagkakasama. Once na magsama-sama kaming lahat, parang hindi 10 years. Parang, kumbaga, yung Twin Hearts kahapon lang dahil okay pa rin ang lahat. Ito naman, parang mga fun, na memorable moments. Like, how was Direct Gina as a mother and director sa inyo? Like, ikaw ba, personally, napagalitan ka ni Direct Gina habang nagti-Twin Hearts? Parang hindi, pero may naaalala ako na ibang napagalitan, pero hindi ni Direct Gina. Dahil pasaway sila. Gano'n na lang. Alam ko paano may na-share kang ganito sa Pep Live di ba natin? Totoo ba? Ay, yata. Si Derek pa na yung nagkwento ng basketball na ano niya. Sino ba yun? Si Joshua ata yun na Siko. Parang gano'n. Oo. Pero alam mo, ito Bea, na-realize ko na. Ito we can omit this or not. Pero, ang ganda na naging friends kayo ni Barbie. I mean, kasi kayong dalawa yung bida sa Twin Hearts And at the same time, kayong dalawa yung binibuild up ng GMA during that time. So, hindi maiiwasan yung competition, syempre, di ba? And rivalry, totoo. Rivalry, di ba? Pero, yun nga, kaya ang ganda-ganda every time na maririnig ko na close kayo nila Barbie, nila Joyce, na kayong dalawa pa ni Barbie yung nag-i-initiate ng reunion. Kasi alam mo yun, yung parang, yun nga, at siguro hindi naman kayo talagang pinag-ano rin naman kasi, no? In fairness naman sa GMA. Like, hindi naman kayo And kumbaga may kanya-kanyang path. Like, iba yung branding, iba yung image, parang ganun. Oo. And, kahit naman, actually, minsan nga na ano na lang kami kasi wala naman talagang like kompetensya or like rivalry. Pero sa mga interviews na parang, wala nga po, friends nga po kami, okay nga po kami, parang ganon. Kasi like sa amin, like ako sa akin, wala talaga. Correct. At least, di ba, nakakatawa na gano'n na mga ganap. So, in fairness, very peaceful ang Twin Hearts. James, dagdag ko lang, isa pa, hindi like between the cast, pero isang memory, isa sa mga, nag-start siya sa Twin Hearts. Like, kunwari, may mga nagpupuntang fans sa taping. Tapos, syempre, mga students pa rin sila that time. Tapos, pupuntahan nila kami. Tapos, as in, iintayin nila kaming ma-pack up na minsan, kaumagahan yung taping, diba? So, mag-aantay silang ma-pack up kami. Tapos, minsan daw, didiretso na sila sa school. Oh my gosh! Kasi nga, galing silang taping, ganyan. So, yun, isa sa mga, like, memories na, dahil pinupuntahan nila taping isa sa mga pinupuntahan nila, taping ng Twin Hearts. So, yun, na doon yung, like, mga nabuong friendships din, ganyan. And, nakakatuwa kasi ngayon, mga nakagraduate na ngayon, nakakausap ko pa, yung mga ganon. Tsaka yung Twin Hearts days din, yung parang magsisave up sila ng mga baon nila, sa school, ganyan. Kasi nga, let's say, may birthday ko or like may anniversary yung fans club, ganyan. Tapos, magbibigay sila ng something na gift o kaya mag-hold sila ng celebration, ganyan. From their own pockets na sinave up nila na mga baon sa school. So, yun, nakakatuwa. Sobrang minahal kayo ng mga fans nyo.
Grabe. So masasabi mo talaga there was a Twin Hearts generation. Well, diba? At sila I yon. hope so. Tayo I hope yun. so. Diba? I hope so. Grabe. Nako. And ano rin, syempre thankful din talaga kami sa GMA kasi yung opportunity na binigay ng GMA. And you know, kasi it's a huge responsibility, 'di ba? Sabi nga natin kanina. To be part of the show. Thankful ako to be part of that sa GMA and also sa staff, sa production staff na parang mga naging nanay na namin at mga ate at kuya at mga kapatid kasi ang tagal namin sama. And sa, yun, kay Direk Gina at sa mga naging direktor. After Twin Hearts, Bea, ito na lang, very quick. Ano yung siguro pinaka naging paborito mong show na ginawa mo talaga? One of Alice Bungisngis. Of course. Of Nakilala course. ka rin dyan. Mm-hmm. And then one of But the Hardest. And sobrang hirap talaga. Pero syempre, isang malaking karangalan at medyo achievement siya na natapos ko yung show is yung Hanggang Makita Kang Muli. Of course! Yung serial child. My yes. God! Grabe. And then, recent lang, Beautiful Justice. Yung Beautiful Justice, one of my favorites yun kasi nakakatuwa yung role. Like, ako, love ko yung role ni Kit Kat. So, love ko si Kit Kat, yun. Correct. Tsaka very, different sa'yo. Mm-hmm. Kasi yes. ito yung mas ikaw, yung fun Tsaka mas lang. gusto ko yung may guns, yung mas may fight scenes, ganyan. Yun. Actually, ito ang hinihingi mo noon di ba? After ng kasi sunod-sunod na mabibigat yung projects na nagawa mo Lalo na galing ka niyan sa di ba? Kapag nahati ang puso, na nahati rin ang katawan mo sa sobrang bigat na mga problema at Yes. Di ba? So at least naman, nakakatuwa na, yun nga, ang daming nagawa rin talaga ni Bea na tumatak and kasi minahal ka dun si Ana, di ba? Yung feral child sa Hanggang Makita Kang. Hindi lang sa Philippines, pero like, nakakataba ng puso. Kasi may mga nag-message sa Instagram, social media accounts ko na as in parang mga from, let's say, Ecuador or Peru and then Malaysia na pinalabas dun yung show na nagustuhan nila yung show. So, yun, worth it naman the pagod and the hirap and the everything. Correct. Ito na, ayan, Bea, bilang nabanggit mo na ang pagmamahal sa'yo talaga ng fans mo all over the world. Kung saan man pinalabas ang Hanggang Makita Kang Muli, ang Twin Hearts and all the other shows that you've done. Ano ang message mo siguro sa mga kasama mong lumaki from Starstruck Kids na sinamahan ka nilang lumaki hanggang mag-Twin Hearts ka hanggang sa ngayon na, you've really taken iba-iba ng path, di ba? Na actress and then social media influencer and then a chef, of course. Di ba? Nakasama mo pa rin sila hanggang ngayon. I hope you guys are happy. I hope you guys are okay. No matter where you are, regardless ano yung mga path na tinahak nyo in life. I hope you all have a happy heart. Sana kahit anong challenges, alam kong may mga challenges tayong lahat na napagdaanan, but I hope you were able to overcome naman and get through all those challenges, and I hope that those challenges made you a stronger and a better person. And I never stop learning, like learning about things, learning about life, learning about yourself. And there's more to life. And no matter what you're going through, it will be okay. And no matter what you're going through, always remember that you are blessed and you are loved. And again, I hope you all have a happy heart. And thank you, syempre, I'm grateful. And I'm thankful that we have been part of your youth, your tween days, your life. Thank you for growing up. Thank you for growing up with us. And yun, sana nag-grow up naman tayong lahat, diba? But, yun, I know it has been a ride. But, again, no matter what it is okay. It is good. It will be okay. And it will be better.
Thank you so much, Bea, for that. Wow, di ba? Me? Hindi, pero thank you, Bea, for, of course, saying yes to Rewind and, reminisce. Thank you for reminiscing with us, rewinding your favorite memories, the lessons that you've learned. Actually, more than the memories, no, mas yung mga aral talaga, yung mga naging takeaway, yung mas napag-usapan natin. So, thank you because at the end of the day, alam mo yun, ang memories naman, wow, kahit rewind to, di ba, yun yung advocacy natin, charot. Pero hindi, kasi yun nga, ang memories at the end of the day, of course, it will be our memories, something that cannot be taken away from us. Pero, kaakibat nun, yung mga aral na nakuha natin from those experiences. And thank you for sharing that with us. Super And hindi naman natin, we won't learn naman those lessons if not from those memories. Correct, yes. Kaya, Diba? maraming salamat. Super thank you. And thank you, James, my gosh. Kapag wala kang guest, kapag kunyari, wala ka nang maisip, ganyan, or like wala ka nang mahanap na guest, tawagan mo lang ako. Magchikahan lang tayo ng kahit ano. Chikahan lang tayo. Mag-rewind lang tayo of like ng mga kung ano-ano. Kung ano-ano. Oy, grabe. Thank you so much, Thank you for Bea. having me. And thank you guys sa mga listeners mo, diba? Hello. And yes, thank you for listening. Thank you for staying. Baka ilang oras na to, ilang minutes na tong episode na to. So thank you for staying. And I hope you enjoyed also. Yeah. And of course, Bea, thank you din for the friendship. Wow! Oh, diba? Grabe naman. Salamat. Always. Thank you, James. Alam mong nandito lang, me. Correct. Text mo lang me, PM mo lang, I'm here lang. Alam mo na. Diba? Grabe. Yeah. Grabe. Thank you talaga, Bea. And of course, sa lahat ng ating listeners, sa ating mga ka-rewind, sa mga retro files na nandyan. O, diba? May tawag sa kanila. Wow. Ayun. So, thank you so much for joining us sa episode natin ngayong gabi. No? Bea, baka meron kang gustong i-promote, sabihin. Ayan, syempre, gusto ko lang i-promote ang aking mga social media accounts. You may follow me on Twitter and Instagram at Bea Binene, and sa Facebook and sa YouTube at Bea Binene online. And again, James, thank you for having me. And ayun, to everyone listening pala. To everyone listening, always pray and God bless us all. Nabanggit mo yan kala Directonet nga, yung din, sa mga Nasanay nanonood. ako sa watching. Well, yeah, sa mga kasi nanonood. Noong una din ako yan, sa ating viewers, listeners pala. Totoo, kasi naman. Normal naman, my gosh. Super, thank you, Bea. And of course, sa lahat ng ating ka-rewind, if you haven't yet, follow us on our social media accounts. It's at the Rewind Podcast on Instagram, at Rewind Podcast on Twitter, and Rewind, a throwback podcast on Facebook. Iba-iba kasi hindi ko alam ang username, hindi tinatanggap, pero lahat yan merong Rewind with an E. So if you search for it, I guess lalabas naman siya. So yun, if you have your Starstruck Kids memories, if you have your Twin Hearts memories, lalo na if with Bea, o diba, mga fans ni Bea dyan, o mga Jabea lovers. Jabea lovers nga ba kayo? Parang ganun, diba? Ang name ng fans club, Jabea Irises. Ay, taray! May ganun pa, lalim. Pero basta yun yung mas naging active. Pero may mga iba pang chapters, fan clubs. Here and there. So, so basta sa lahat ng mga nagmahal sa Twin Hearts. Oo. Diba? I-comment nyo lang ang mga memories ninyo dyan sa ating social media accounts para sama-sama tayong mag-rewind. And of course, next week again, we will have again another throwback episode. Especially yung next week. Birthday episode ko na. So, we'll see kung totoong birthday episode dahil di ko pa alam. As we record pero siguro naman pag narinig naman nila to, baka meron naman na. Pero, okay. Yeah. Pero ayun, thank you so much for joining us sa ating wine night tonight, and I hope you enjoyed, and sana kayo din ay napabalik tanaw namin dito sa Rewind, a Throwback Podcast. Good night and enjoy your wine night.